Magandang araw po sa ating lahat mga kasama and welcome sa ating channel, G-Vibes TV. Dito po tayo ngayon sa farm sa Lipa, doon sa expansion area ng Calamansi Farm na tinutulungan natin. Ano po. And ang pinaka-task natin today ay tingnan na or gawin na ang pag-start ng ating planting protocols. Ano? So makikita nyo mamaya, meron dyan mga ribbon po, tsaka tali. And mamaya explain namin ang significance ng mga ribbon na yan, bakit meron ganyan sa ating taniman. Ang atin pong itatanim dito ay more or less nasa 450 na halaman. So hindi po madaling trabaho at kailangan na po nating simulan. Ngayon, ang atin pong chinecheck ay yung siyempre ang distansya ay tama at saka po yung preparation ng bawat butas in terms of laki at saka po in terms of kung ano yung ating soil amendment nilalagay ay atin pong supervise. So may mga bago po tayong kasama, sila Kuya Ryan, si Kuya Randy, si Kuya Michael at saka si Kuya Jun. So nag-start na po sila maghukay at yun po ay base na rin doon sa distansya na nakita natin yung ating pinlat na. Nagkaroon tayo ng plotting ng 3x3. And unti po atin pong tinitingnan na yung kanilang ginagawang paghuhukay ng ating mga butas. So yan po itsura nun. Now, sa actual planting po, ito po yung ating dinedemo ngayon sa ating mga kasama. So, naglalagay tayo ng soil amendments sa ating lupa. Yung nga pala pong size ng butas natin ay since naararo naman yung lupa natin, ang magandang size dyan ng lupa na buhukayin ay 2 to 3 times bigger doon sa ating seedling bag. At kung hindi naman po naarado, at least 4 to 5 times ang laki para makagalaw yung ugat pag tiniman natin. Yun po nakita nyo nilalagay kanina, yung unang pala po, yun po ay rabbit manure at itong nilalagay naman na ito ay cow manure. So pinaghalo na po natin. Maswerte po tayo sa farm na ito at may mga sources tayo ng ganyang manure. Sila po ay galing sa mga ruminants. Medyo malamig po ang manure nila once matuyo ng todo. Di katulad po ng chicken manure na kailangan pa talagang i-compost natin. Ito medyo malamig naman po, kaya pwede nating gamitin once talagang tuyong-tuyo na sila. Ang isa pa pong ilalagay natin, isasama natin dito ay yung ating yan, kulay itim na po na yan po ay carbonized rice hull, yung sinunog na ipa. Atin pong ina-add dyan, specifically sa farm na ito dahil medyo matigas po yung lupa at saka po medyo mainit. So maganda pong mag-hold ng water ang carbonized rice hull at the same time maganda po siyang preventive sa mga insekto. Kailangan po natin diligin every at least 2 to 3 days before natin siya taniman. Now for demo purposes po, hindi na tayo naghintay ng ilang araw. Atin po munang i-demo sa ating mga kasama paano po ang tamang pagtatanim. So isang importanteng matandaan natin, medyo may pagka-technical part po itong action na pagtatanim na. So isa sa mga kailangan natin dalhin na mga gamit ay pruning shear o kaya naman ay matalas na gunting. So ang napansin lang po namin dito nung amin po tinanggal ng seedling bag, medyo tuyo na po yung ating lupa na sa seedling bag. So niremind natin yung mga tao natin na laging didiligan ng ating mga halaman habang sila nag-iintay na maitanim. So ang ginagawa po natin ngayon dito, once matanggal po yung ating seedling bag, ay hinahanap natin yung unang major na ugat, first major root ng ating halaman. Yun po ang kanyang magiging basihan ng kanyang main root habang siya tumalaki. Lahat po ng ugat sa ibabaw ng first major root ay atin pong kailangan gupitin or yung tinatawag na root pruning. Bakit po ganon? Ay sa kadahilan ng later on may possibility. Pwede naman pong hindi mangyari pero mas mataas po ang probability na hindi siya mangyayari pagka tinanggalan natin yung ugat na yon. Ang kaso po niyan ay pwede po tayo mag-experience ng root girdling o kaya yung pagkasakal ng mga ugat sa mismong puno ng halaman. Kasi nga po ang orientation niya ay paikot. So habang lumalaki ay para po siyang sinturong humihigpit ng humihigpit. Yun naman po nasa ilalim na root, mapapansin natin pagkatanggal sa seedling bag ay paikot po ang ating orientation ng ating mga ugat dahil nga po siya ay nakulong sa pinaka-seedling bag natin. So atin lang pong ibuhaghag ng konti para po medyo dumiretso or magkaroon ng ibang orientation, outwards po ang orientation ng ating mga ugat.
Now, once po itataniman natin, ang atin pong kailangan lamang itabunan ay hanggang dun lamang sa atin pong first major na ugat. So, huwag na pong tataas doon ang ating lupa at hindi po kailangan ginagahok ang ating mga halaman. Hindi po siya katulad ng ibang halaman na kailangan natin gahokin para po maging steady ang kanyang tayo, no? Once siya may tanim. Ang kalamansi po ay hindi kailangan yon. Kung mahangin po sa lugar ninyo, pwede nyo pong lagyan siya ng tulos. So, to ensure lang po na nakuha nila yung ating na-share na information, ay pinademo natin si Kuya Ryan para po may actual hands-on experience sila and then makita rin ng ating mga bagong kasama tulad ni Kuya Jun. Ngayon, napansin lang natin again na tuyong-tuyo na po yung lupa dun sa loob ng seedling bag. Na-remind natin sila na lagi pong didiligin. So yun po ang pa-remind na rin sa ating mga kasama sa farm na lahat po ng ating mga seedling na nag-aantay ay make sure lamang na sila ay nadidilig natin araw-araw kung kailangan, especially ngayon sa panahon ngayon na ang ating nararanasan ay El Nino. So sanay naman po si Kuya Ryan dahil kasama siya doon sa unang batch ng kalamansi na tinanim natin sa farm na ito and kaya po medyo mabilis na siyang kukuha. Ang mahalaga lamang po dyan ay medyo maganda ang ating mga gamit like pruning shear, gunting o kaya cutter para po mabilis nating magawa ang ating root pruning. Yan. Kailangan lang po itong consistent na gagawin sa lahat ng puno natin. Hindi natin pwedeng pabayaan na may puno na hindi natin gawin itong proseso ito. Medyo technical lamang po sa umpisa, pero pagkatapos naman po nito ay yun na ang ating gagawin. Yung regular na pag-aalaga na. Other than the root pruning sa initial phase ay wala naman tayong major na gagawing iba pa sa halaman natin. Reminder lamang din po na kahit pa malalim yung ating pagkakahukay, kailangan po nating tandaan na ang pagtatabon po ng lupa natin ay hanggang doon lamang sa pinaka first major root natin. Hindi po natin siya ginagahok. Ang kalamansi po, remind sa mga farmers natin, ay hindi po ginagahok, especially habang sila ay nasa growing stage pa lamang. Ang magiging cost lamang po nun pag ginahok natin siya ay magde-develop na naman siya ng ugat above the first major root and ang tendency naman po pag ugat siya ng mataas ay magiging bansot naman siya o hindi siya lalaki ng ayos. So yun po yung mga konting reminders lamang habang tayo nag-transplant ng ating mga bagong tanim. So may nagtanong po sa atin, paano daw ang practical at mabilis na paraan paano mag-plot ng mga distances natin ng ating mga tanim. So ito po yung aming ginagawa, napakasimple lamang po. So ito pong ating pangbagting, tinatawag nila. So ang ginawa lang po namin dito ay habang naka-roll siya, amin po munang tinali siya, isang mahaba. And then, ang ginawa lang po namin, ay nilagyan po namin ng ribbon kada 3 metro. Yan. Ito po yung isa, ito po yung simula. And then, ang susunod po niyan ay ito naman. And then, hanggang dulo na po yan. Yan. So, yan po itsura niyan. So, amin pong isinampay muna yan, tapos aming nilagyan nga ng tali. And then, nung amin na pong nilatag, so isang, kumbaga isang hatak na lang po, isang higit na lang po. And nung pagkahigit po natin, ayan na po ang itsura niya, So, yan. So, sa isang motion, sa isang galaw, ay nakapag-mark na po tayo ng ating planting distance, sa ating rows, Yan. Kaya po, napakasimple lamang ng paraan paano ma-measure ng tama ang mga distances natin. So yun po ang sistema ginagawa namin. So ito ay sa lahat ng direksyon, sa padiretso at saka po dun sa palapad niyang area. So yan, makikita niyo po yung video na ginagawa ni Kuya Ryan, ni Kuya Michael at saka po ni Kuya. Namuta ko yung pangalan ni Kuya. So, ang mangyayari po dito, yan ay ganyan. Pagka po sinunod natin yan, ang magiging resulta po nito ay ganito.
Iskulado po yan. No? Iskulado po ang labas nito. Tapos po kahit ilang tao kahit konting tao lang pala no, ang gamitin natin para lang po matandaan niya, no? Malagyan ng mga marka yung ating mga planting area. No? So ganun po ang aming ginagawa. Napakasimple lamang po. Hindi po namin kailangan i-measure siya yung distance per distance. No? So isang tali lamang, lagyan natin siya ng ribbon every 3 meters. Pag hinigit po natin yung tali na yon, nakamark na siya agad. No? So ito po yung lengthwise. No? So even po doon sa reference natin na yung ating mga huling tanim, pag kinuha natin yung reference niya, yan, mag-meet po siya more or less sa tamang area. Again, lengthwise. No? Ito naman po yung crosswise. Doon na po yan sa dulo. No? So, doon po ang ginagamit namin na sistema paano po mag-mark ng planting distance. Yan. And then later on, makikita niyo po naman paano nila kinakabit yan. And then, ang ginawa po natin ay nag-demo po tayo sa ating mga farm workers. Again, paano ang tamang pagtatanim ng kalamansi dahil nga kailangan nilang maintindihan yung root pruning para po maiwasan natin yung ating root girdling. No? So ano na po yun? I think almost 2 weeks na natin gawa yon or a week and a half. Ito po yung ating dinemo. Ito yung ating dinemo, no? Yung halaman na to. So, maganda naman po ang kanyang response sa pagkakatransplant niya. Talaga lang pong epekto ng El Nino, mainit ngayon. At kita nyo, tumitik na dahon kahit bago siyang dilig. And ito naman po yung ginawang demo ng ating mga kasama na Kuya Ryan. Yan. Yan po. Alright.